Akala mo ba wala nang pag-asa para sa iyo? Pakiramdam mo ba masyado kang marumi? Masyado kang nagkamali, masyado kang malayo sa Diyos? Isang tanong ang haharap sa iyo ngayon. Paano kung sa kabila ng lahat, mahal ka pa rin niya ng buo at walang bawas? Paano kung habang tinatanggihan mo ang sarili mo, yakap ka na pala ng langit? Sa mga sandaling pakiramdam mo hindi ka karapat-dapat, doon mismo nagsisimulang magpakita ang pinakadakilang pag-ibig ng Diyos. Maraming Pilipino ang lumaking may takot sa Diyos, ngunit kulang sa pag-unawa sa Kanyang awa. Tuwing tayo ay nadadapa sa kasalanan, madalas iniisip natin na galit siya at handa na tayong parusahan. Ngunit ang Diyos na ipinakilala ng Biblia ay isang ama na naghihintay, hindi isang hukom na sabik maghatol. Sa bawat luha na lihim mong pinupunasan tuwing gabi, may Diyos na nakatingin at nakikinig sa tibok ng puso mo. Hindi mo man maramdaman ngayon, ang katotohanan ay hindi nagbabago. Ikaw ay minamahal ng Diyos ng higit pa sa kaya mong isipin. Sinasabi sa John 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life." Hindi sinabi sa talatang ito na ang mamahalin lamang ng Diyos ay ang perpekto o walang bahid ng pagkakamali. Ang sabi ay minahal niya ang mundo, kasama ang mga sugatan, ang mga nagkasala at ang mga pakiramdam ay hindi karapat-dapat. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, hindi dahil malinis na tayo, kundi upang linisin tayo. Ibig sabihin, bago mo pa naisip na bumalik sa kanya, nauna na siyang kumilos upang iligtas at mahalin ka. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manonood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Kung ngayon ay mabigat ang dibdib mo at puno ng pagdududa ang isip mo, ang mensaheng ito ay para sa iyo. Hindi aksidente na napanood mo ang video na ito, sapagkat ang Diyos ay may paraan upang maabot ang kanyang mga anak. Sa susunod na mga sandali, bubuksan natin ang 7 katotohanan na magpapaalala sa iyo kung paano ka minamahal ng Diyos kahit pakiramdam mo hindi ka karapat-dapat. Hayaan mong ang bawat salita ay tumagos sa iyong puso at sirain ang kasinungalingang nagsasabing wala ka ng halaga sapagkat sa harap ng Diyos, hindi ka kailanman naging sayang at hindi kailanman mauubos ang kanyang pag-ibig para sa iyo. Unang katotohanan, minahal ka ng Diyos bago mo pa siya mahalin. Bago mo pa natutunang banggitin ang pangalan ng Diyos sa iyong mga panalangin, minamahal ka na niya ng buong buo at walang kondisyon. Bago mo pa siya hanapin sa gitna ng matitinding problema at pagsubok ng buhay, tahimik ka na niyang hinahanap at binabantayan. Hindi nagsimula ang pag-ibig ng Diyos noong nagsimba ka, naglingkod, o nagdasal ka ng taimtim sa gitna ng kagipitan. Nagsimula ito bago ka pa isinilang at bago pa man nabuo ang iyong pangalan sa mundong ito. Ang pagmamahal niya ay hindi reaksyon sa kabutihan mo, kundi likas na daloy ng kanyang pusong banal at mapagmahal. Marami sa atin ang lumaki na may paniniwalang kailangan muna nating patunayan ang ating sarili bago tayo maging karapat-dapat mahalin ng Diyos. Iniisip natin na kapag masipag tayo sa simbahan, aktibo sa ministry, at mas maayos ang ating pamumuhay sa kapalamang niya tayo yayakapin. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay hindi gantimpala para sa mabubuting gawa o medalya para sa mga perpekto. Ito ay regalo na ibinibigay lalo na sa mga sugatan, nadapa at naghahanap ng pag-asa. Mas lalong totoo na kapag pakiramdam mo ikaw ang pinaka-hindi karapat-dapat, doon mas maliwanag na gumagana ang kanyang biyaya at habag. Sinasabi sa Romans 5 verse 8, "But God demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us." Hindi sinabi ng talatang ito na namatay si Kristo para sa atin noong tayo ay naging banal, malinis at karapat-dapat na sa paningin ng tao. Malinaw na sinasabi nito na noong tayo ay makasalanan pa at malayo sa Kanya, ibinigay na Niya ang Kanyang sarili para sa ating kaligtasan. Ibig sabihin hindi hinintay ng Diyos na ayusin mo muna ang buhay mo bago Kanya minahal ng ganito katindi. Ang krus ng Kalbaryo ay matibay na patunay na ang pag-ibig niya ay nauuna sa iyong pagsisisi, pagbabago at pagbabalik loob. Bilang mga Pilipino na lumaki sa kulturang malapit sa simbahan at malalim ang pananampalataya, alam natin kung gaano kabigat ang salitang sakripisyo
Kapag ang isang magulang ay nagsasakripisyo para sa anak, hindi niya ito ginagawa dahil perpekto at walang mali ang kanyang anak. Ginagawa niya ito dahil mahal niya ang anak niya, kahit minsan ay matigas ang ulo at nagkakamali. Ganito rin ang Diyos sa iyo sa bawat araw na ikaw ay nadadapa at bumabangon muli. Ang kanyang pagmamahal ay hindi nakabase sa performance mo, kundi sa kanyang pusong puno ng awa bilang iyong Ama sa langit. Kung pakiramdam mo ngayon ay masyado kang malayo sa kanya dahil sa bigat ng iyong mga pagkakamali at kahinaan, balikan mo ang katotohanan ito. Hindi ka niya sinimulang mahalin ngayon lamang o noong naging mabuti ka sa paningin ng iba. Matagal ka na niyang iniibig bago mo pa naisip na magsisi at bumalik sa kanya. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagmamahal batay sa kung sino ka ngayon, kundi batay sa kung sino siya na hindi nagbabago magpakailanman. Ikalawang katotohanan, ang pagmamahal ng Diyos ay hindi nakabase sa iyong nakaraan. Maraming tao ang tila nakakulong sa multo ng kanilang nakaraan at patuloy na pinaparusahan ang sarili dahil sa mga dating pagkakamali at pagkukulang sa buhay. Sa tuwing naaalala mo ang mga nagawa mong hindi tama, pakiramdam mo ay nawalan ka na ng karapatang lumapit sa Diyos at tumingala sa langit. Iniisip mo na baka sawa na siya sa paulit-ulit mong pagkadapa, paglayo, at pagbabalik na tila walang katapusan. May mga sandali na nahihiya ka ng manalangin dahil pakiramdam mo pareho pa rin ang kasalanan na inuulit mo. Ngunit ang Diyos ay hindi katulad ng tao na mabilis magtanim ng galit at magbilang ng mga pagkukulang upang isumbat habang buhay. May mga gabi na hindi ka makatulog dahil binabagabag ka ng konsensya at malinaw na alaala ng iyong mga pagkakamali sa nakaraan. Naririnig mo sa loob ng isip mo ang boses na nagsasabing hindi ka nakarapat, dapat patawarin at mahalin pa. Unti-unti nitong pinapaniwala ang puso mo na hanggang doon ka na lang at wala ng pag-asa para sa pagbabago. Subalit ang boses na iyon ay hindi nanggagaling sa Diyos, kundi mula sa takot, hiya at sugat ng iyong pagkatao. Ang Diyos ay hindi nagbibilang ng kasalanan upang gamitin laban sa iyo, kundi naghihintay ng sandaling lalapit ka sa Kanya. Sinasabi sa 1 John 1 verse 9, "If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Hindi sinasabi ng talata na minsan lang siya magpapatawad o may limitasyon ang kanyang habag sa isang taong nagkamali. Malinaw na ipinapahayag nito na siya ay tapat at makatarungan upang patawarin at lubos na linisin ang sino mang umaamin at nagsisisi. Ang salitang cleanse ay nagpapakita ng larawan ng isang bagay na maruming hinugasan hanggang sa maging malinis na muli at parang bago. Ibig sabihin, kapag pinatawad ka ng Diyos, hindi ka na niya kinikilala ayon sa dating mong kasalanan, kundi ayon sa bagong pagkataong ipinagkakaloob niya sa iyo. Ngunit isipin mo ang isang magulang na handang kalimutan ang lahat ng pagkakamali ng anak kapag ito ay taos pusong lumalapit at humihingi ng tawad. Hindi niya araw-araw ipinapaalala ang dating pagkukulang, kundi tinutulungan pa siyang bumangon at magsimula muli. Ganon din ang Diyos sa bawat anak na nagpapakumbaba at umaasa sa kanyang awa. Hindi nasusukat ang kanyang pagmamahal sa dami ng iyong pagkukulang, kundi sa lalim at lawak ng kanyang walang hanggang awa. May bagong umaga na nakalaan para sa bawat pusong handang magtiwala at maniwala na kaya siyang patawarin ng Diyos. At sa bawat panibagong simula na ibinibigay niya, ipinapaalala niya sa iyo na ikaw ay minamahal, hindi dahil perpekto ang iyong nakaraan, kundi dahil tapat ang kanyang puso magpakailanman. Ikatlong katotohanan, ang Diyos ay nananatiling tapat kahit ikaw ay nagiging mahina. May mga panahon sa buhay na pakiramdam mo ay pabago-bago ang iyong pananampalataya at madaling matinag ang iyong pagtitiwala sa Diyos dahil sa mga pagsubok na dumarating. May mga araw na mainit ang iyong pananalig at punong-puno ka ng sigasig sa panalangin, pagbabasa ng Biblia at masayang paglilingkod sa simbahan. Ngunit mayroon ding mga sandali na tila malamig ang puso mo at mabigat ang iyong espiritu, kaya nahihirapan kang lumapit sa Kanya. Dahil dito iniisip mo minsan na baka nagsawa na rin ang Diyos sa iyo at sa paulit-ulit mong kahinaan at pag-aalangan. Subalit ang dakilang katotohanan ay hindi nagbabago ang Diyos kahit nagbabago ang iyong damdamin, sitwasyon at emosyon sa bawat araw. Tayo bilang tao ay madaling panghinaan ng loob, lalo na kapag hindi agad nasasagot ang ating mga panalangin at hinihiling sa Kanya. Kapag tila tahimik ang langit
at mabigat ang problema sa pamilya o kabuhayan, akala natin iniwan na tayo ng Diyos at pinabayaan na sa dilim. Ngunit ang katahimikan ng Diyos ay hindi nangangahulugang kawalan ng pagmamahal, malasakit o presensya sa iyong buhay. Minsan sa katahimikan niya, mas lalong hinuhubog ang iyong pananampalataya at pinatatatag ang iyong pagtitiwala sa Kanya. Kahit hindi mo siya maramdaman sa isang mahirap na sandali, hindi ibig sabihin na lumayo na siya o tumigil sa pagmamahal sa iyo. Sinasabi sa 2 Timothy 2 verse 13, "If we are faithless, He remains faithful, for He cannot deny Himself." Napakalalim ng pahayag na ito sapagkat malinaw nitong ipinapakita ang katangian ng Diyos na hindi nagbabago at hindi natitinag. Kapag tayo ay nagiging mahina, nag-aalangan at kulang ang ating pananampalataya, nananatili pa ring tapat ang Diyos sa Kanyang mga pangako sa atin. Hindi Niya kayang talikuran ang Kanyang sariling kalikasan na puno ng katapatan, kabutihan at walang hanggang pag-ibig. Ibig sabihin kahit ikaw ay nagdududa at nahihirapang maniwala, hindi Siya tumitigil sa paghawak at paggabay sa iyong buhay. May mga pagkakataon na ang problema ay parang malalakas na alon na paulit-ulit tayong tinatamaan hanggang sa mapagod at manghina ang ating puso. Sa gitna ng pagod at panghihina, minsan nakakalimutan nating ang Diyos ang tunay na pinanggagalingan ng ating lakas at pag-asa. Ngunit kahit nakalimot tayo sa Kanya sa isang sandali dahil sa bigat ng ating pinagdadaanan, hindi Niya nakakalimutang alalahanin, ingatan at bantayan tayo. Ang Kanyang pag-ibig ay hindi nakadepende sa lakas o hina ng iyong pananampalataya, kundi sa Kanyang likas na katapatan na hindi kailanman magmamaliw. Hindi Niya sinusukuan ang mga anak Niya kahit sila ay nadadapa, nagkakamali at nagiging marupok sa kanilang emosyon. Dahil ang Diyos na unang nagmahal sa iyo ay tapat, hanggang wakas at hindi kailanman magbabago ang Kanyang pusong mapagmahal para sa iyo. Ika-4 na katotohanan, hindi ka sinusukat ng Diyos ayon sa pamantayan ng mundo. Sa mundong ating ginagalawan ngayon, halos lahat ay may sukatan at pamantayan kung gaano kakahalaga bilang isang tao sa paningin ng iba. Sinusukat ang tagumpay sa dami ng pera, sa taas ng posisyon sa trabaho, sa ganda ng tahanan, at sa papuri ng mga tao sa paligid. Kapag ikaw ay hindi pasok sa pamantayang ito ng lipunan, madaling maramdaman na kulang ka at tila may mali sa iyo. Ngunit ang Diyos ay hindi tumitingin sa iyo sa parehong paraan na tumitingin ang mundo na puno ng paghahambing at kompetisyon. Minsan akala natin kapag hindi tayo kasing galing ng iba, hindi kasing yaman o hindi kasing talino, mas mababa na rin ang tingin sa atin ng langit. Sa kultura nating mga Pilipino, na madalas puno ng expectations mula sa pamilya, kamag-anak at komunidad, mas lalong lumalalim ang pakiramdam na hindi ka sapat. Ngunit ang Diyos ay hindi nagkukumpara ng Kanyang mga anak at hindi Niya tinitimbang ang halaga mo laban sa katabi mo o sa kapatid mo. Ang pagtingin Niya sa iyo ay personal, malalim at puno ng malasakit na hindi kayang pantayan ng anumang papuri o pagkilala ng mundo. Sinasabi sa 1 Samuel 16 verse 7, "For the Lord sees not as man sees, for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart." Malinaw na ipinapaalala ng talatang ito na iba ang mata ng tao kaysa sa mata ng Diyos pagdating sa tunay na halaga ng isang tao. Tayo ay madalas tumitingin sa panlabas na anyo, sa pisikal na itsura, sa talento at sa mga nakikitang tagumpay sa ibabaw lamang. Ngunit ang Diyos ay tumitingin sa puso, sa intensyon, sa mga lihim mong panalangin at sa tahimik mong pakikipaglaban na hindi nakikita ng iba. Ibig sabihin kahit hindi ka napapansin ng mundo o hindi ka kinikilala ng marami, kilala ka at lubos na nauunawaan ka ng Diyos sa pinakamalalim mong pagkatao. Sapat na sa Kanya ang pusong tapat, mapagpakumbaba, at handang magtiwala sa Kanya sa gitna ng mga simpleng araw ng iyong buhay. Kung ngayon ay pakiramdam mo hindi ka sapat dahil sa mga pamantayan at opinyon ng tao sa paligid mo, alalahanin mo ng mabuti ang katotohanan ito. Hindi ka sinusukat ng Diyos ayon sa iyong sweldo, diploma, pisikal na itsura, o estado sa buhay na madalas pinagtutuunan ng pansin ng mundo. Ang tunay mong halaga ay nakaugat sa katotohanang ikaw ay nilikha Niya ayon sa Kanyang larawan at minamahal ng walang anumang kondisyon. Sa Kanyang mga mata, hindi ka lamang numero sa gitna ng milyong tao, kundi isang anak na mahalaga at may tiyak na layunin
At kapag hinayaan mong ang pagtingin niya ang maging sukatan ng iyong pagkatao at tagumpay, doon mo mararanasan ang tunay na kapayapaan at seguridad sa kanyang walang hanggang pag-ibig. Ikalimang katotohanan, ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay sa iyo ng bagong pagkakakilanlan. May mga nagsabi sa iyo na wala kang kwenta, mahina ka o palpak ka. Kaya sa paglipas ng panahon ay unti-unti mo itong pinaniwalaan bilang totoo tungkol sa iyong sarili. Dahil sa paulit-ulit na negatibong salita, pagkabigo at masasakit na karanasan, nabuo ang imahe mo sa sarili na puno ng hiya at matinding pagdududa. Kapag tumitingin ka sa salamin o nag-iisip ka tungkol sa iyong buhay, minsan ang nakikita mo ay hindi isang taong may potensyal, kundi isang taong maraming kulang at pagkukulang. Ngunit sa harap ng Diyos na siyang lumikha sa iyo, iba ang pangalan na itinatawag niya at iba ang pagkakakilanlang buong pagmamahal niyang ibinibigay sa iyo. Kapag ikaw ay nabigo sa isang pangarap o relasyon, maaring sabihin ng iba na wala ka nang mararating at hanggang doon ka na lamang. Ang ganitong mga salita ay maaring mag-ugat ng malalim sa puso at magdikta kung paano mo nakikita ang iyong halaga. Ngunit ang Diyos ay hindi naglalagay ng permanenteng tatak ng kabiguan o kasalanan sa iyong pagkatao dahil ang kanyang pag-ibig ay may kapangyarihang magbago at magpanibago. Sinasabi sa 2 Corinthians 5 verse 17, "Therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come." Napakalinaw at napakalalim ng pangakong ito na kapag ikaw ay lumapit kay Kristo at buong pusong nagtiwala sa Kanya, hindi ka na nakakadena sa dati mong pagkatao. Ang salitang new creation ay nagpapakita ng isang ganap at radikal na pagbabago na parang isinilang kang muli na may bagong pag-asa at direksyon. Ibig sabihin ang dati mong pagkakamali, kahinaan at pagkabigo ay hindi na ang huling salita o hatol tungkol sa iyong buhay. Sa mata ng Diyos na puno ng biyaya, ikaw ay may bagong simula na hindi nakabase sa iyong nakaraan, kundi sa kanyang kapangyarihang magpanibago. Bilang mga Pilipino na lumaki sa kulturang minsan ay mahigpit at hindi agad nakakalimot sa pagkakamali ng iba, alam natin kung gaano kahirap takasan ang mga lumang label. Kung ang Diyos mismo ang nagsasabi na ikaw ay kanyang anak at bagong nilalang, wala nang mas mataas na autoridad at mas matibay na katotohanan pa roon. Sa pag-ibig ng Diyos, hindi lamang niya inaayos ang iyong sitwasyon, kundi binabago niya ang paraan ng pagtingin mo sa iyong sarili at sa iyong kinabukasan. At kapag natutunan mong makita ang sarili mo sa pamamagitan ng kanyang walang hanggang pag-ibig, doon mo matatagpuan ang tunay, matatag at hindi matitinag na pagkakakilanlan na hindi kayang wasakin ng kahit sino man. Ika-6 na katotohanan, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nawawala kahit ikaw ay naliligaw. May mga yugto sa buhay na pakiramdam mo ay napalayo ka na ng husto sa Diyos dahil sa mga desisyon at landas na iyong tinahak na hindi naaayon sa kanyang kalooban. Habang lumalalim ang distansya sa pagitan mo at ng Panginoon, mas lalo mong nararamdaman ang hiya at takot na baka hindi ka na niya tanggapin muli bilang kanyang anak. Iniisip mo na baka napagod na siya sa kakahintay sa iyo at tuluyan ka na niyang binitawan dahil sa dami ng iyong pagkukulang. Ngunit ang katotohanan na kailangang mong marinig at paniwalaan ngayon ay ito: hindi kailanman nawawala ang pag-ibig ng Diyos kahit ikaw ay naliligaw ng landas. Kapag ikaw ay naliligaw at napapalayo, hindi siya lumalayo kundi mas lalo siyang kumikilos sa mga paraang hindi mo nakikita upang hanapin ka. Ang puso ng Ama sa Langit ay laging nakatingin sa direksyon ng kanyang anak na nawawala at umaasang ito ay makabalik sa kanyang piling. Sinasabi sa Luke 15 verse 4, "What man of you, having 100 sheep, if he has lost one of them, does not leave the 99 in the wilderness and go after the one which is lost until he finds it?" Ang talatang ito ay bahagi ng makapangyarihang kwento tungkol sa nawawalang tupa na hinanap ng pastol ng buong tiyaga hanggang sa ito ay matagpuan. Ipinapakita nito ang larawan ng Diyos na hindi kontento na may isang anak na naliligaw at napapahamak sa gitna ng panganib. Hindi niya binabaliwala ang isa kahit marami pa siyang ibang inaalagaan at minamahal. Ibig sabihin, kahit pakiramdam mo isa ka lamang sa milyon-milyong tao sa mundo, mahalaga ka sa kanya at hindi siya titigil hanggat hindi kanya natatagpuan. Ang isang mabuting magulang ay hindi nagsasara ng pinto o tuluyang nagtatakwil.
kapag ang anak ay umalis at nagkamali sa kanyang mga desisyon. Sa halip patuloy siyang umaasa, nananalangin gabi-gabi, at naghihintay na balang araw ay babalik ang anak sa kanilang tahanan. Ganyan ang puso ng Diyos para sa iyo, kahit gaano ka pa kalayo ang narating mo, at kahit gaano kabigat ang iyong pagkukulang. Ang kanyang pag-ibig ay hindi napuputol ng iyong paglayo, kundi lalo pang lumalalim sa paghahangad na maibalik ka sa kanya ng ligtas. Ang Diyos ay hindi nakatayo na may galit at paninisi, kundi nakabukas ang kanyang mga kamay upang tanggapin ka muli ng may awa. Hindi mahalaga kung gaano kalayo ang iyong nilakad palayo sa kanya, dahil ang isang hakbang pabalik na may pagsisisi ay sapat upang maramdaman mo ang init ng kanyang yakap. Hindi niya binubura ang kanyang pagmamahal sa iyo dahil lamang sa iyong paglayo at paulit-ulit na pagkakamali. Ang pag-ibig ng Diyos ay mas malakas kaysa sa iyong pagkaligaw, mas malalim kaysa sa iyong kasalanan, at mas matatag kaysa sa anumang distansyang nalikha ng iyong mga desisyon. Ikapitong katotohanan, ang pag-ibig ng Diyos ang magdadala sa iyo pabalik sa kanyang layunin. May mga pagkakataon na iniisip mo na nasayang mo na ang mahahalagang oportunidad na ibinigay niya at pakiramdam mo huli na ang lahat para magsimula muli. Dahil sa mga maling desisyon, maling pagpili at paglihis ng landas, pakiramdam mo wala ka ng karapatan sa magandang kinabukasan na minsan mong pinangarap. Kayang buuin muli ng kanyang biyaya ang mga pangarap na nadurog dahil sa sariling pagkakamali, maling pagpili o sa sakit na dinanas mo mula sa iba. Hindi siya Diyos na limitado ng iyong nakaraan, ng edad mo ngayon, o ng oras na sa tingin mo ay inaksaya mo. Sa halip siya ay Diyos na kayang gamitin kahit ang mga pagkadapa mo, pagkukulang mo at pagluha mo upang hubugin ang iyong karakter at palalimin ang iyong pananampalataya. Ang kanyang pag-ibig ang banayad, ngunit makapangyarihang puwersang humihila sa iyo, pabalik sa landas ng pag-asa, pagtitiwala at bagong simula. Sinasabi sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, says the Lord, plans for good and not for evil, to give you a future and a hope." Ang talatang ito ay malinaw at personal na paalala na may plano ang Diyos para sa iyo na hindi nakabase sa iyong pagkakamali kundi sa kanyang kabutihan at katapatan. Hindi niya sinabi na ang plano ay automatikong mawawala kapag ikaw ay nadapa, nagkamali o pansamantalang lumihis sa tamang daan. Sa halip ipinapangako niya ang isang kinabukasang may pag-asa at kabutihan para sa kanyang mga anak na patuloy na nagtitiwala sa kanya. Ibig sabihin ng iyong kasalukuyang kalagayan, gaano man ito kabigat o kagulo, ay hindi ang huling kabanata ng iyong kwento sa ilalim ng kanyang makapangyarihang kamay. Ang parehong Diyos na gumabay sa ating mga magulang at ninuno sa gitna ng dilim, ay siya ring gumagabay sa iyo ngayon kahit hindi mo pa nakikita ang buong larawan. Hindi niya hinahayaan na masayang ang iyong mga luha, sakripisyo, at tahimik na pakikipaglaban dahil may layunin siya sa bawat yugto ng iyong buhay. Ang pag-ibig niya ang nagsisilbing ilaw sa madilim na daan at kamay na marahang gumagabay sa iyo pabalik sa landas na itinakda niya. Ang pag-ibig niya ay mas mabilis kaysa sa iyong pagkakamali at mas makapangyarihan kaysa sa iyong mga panghihinayang at takot. Hindi pa tapos ang ginagawa niya sa iyong buhay at hindi pa huli ang lahat para magsimula muli sa kanyang presensya at gabay. Sa bawat araw na binibigyan kanya ng hininga at pagkakataon, may bukas na pintuan para tumugon sa kanyang tawag at bumalik sa kanyang layunin. At kapag pinili mong magtiwala ng buo sa pag-ibig ng Diyos, matutuklasan mo na ang direksyong matagal mong hinahanap ay bahagi na ng planong matagal na niyang inihanda para sa iyo. Paano kung ang lahat ng pagdududa mo tungkol sa iyong halaga ay isang kasinungalingan lamang na matagal mo nang pinaniwalaan? Paano kung sa mismong sandaling pakiramdam mo hindi ka karapat-dapat, doon ka pala pinakamahal ng Diyos? Huwag mong hayaang matapos ang mensaheng ito na hindi mo hinahayaang tumagos sa pinakaloob ng iyong puso. Dahil ang katotohanang narinig mo ngayon ay maaring maging simula ng bagong yugto ng iyong pananampalataya. Ang kanyang tinig ay mas makapangyarihan kaysa sa boses ng takot na matagal nang bumubulong sa iyong isipan. Alalahanin mo ang sinasabi sa Romans 8 verse 38 to 39, "For I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature
shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Napakalalim ng pangakong ito dahil malinaw nitong sinasabi na walang anumang puwersa sa langit o sa lupa ang makapaghihiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Hindi kasalanan, hindi pagkakamali, hindi kahinaan, at hindi ang iyong nakaraan ang makakaputol sa kanyang pagmamahal. Hayaan mong ang mga katotohanan ito ay maging pundasyon ng iyong araw-araw na paglalakad kasama ang Panginoon. Sa bawat paggising mo sa umaga, ipaalala mo sa sarili mo na ikaw ay minamahal, pinatawad at may layunin. At sa bawat pagsubok na darating, piliin mong manindigan sa katotohanang hindi ka kailanman iiwan ng Diyos. Mga mahal kong manunood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Nawa ay hindi lamang kaalaman ang baunin mo mula sa video na ito, kundi isang pusong muling nag-aalab para sa Panginoon. Kung ikaw ay natamaan, naiyak o natauhan sa mensaheng ito, maaring ito ang sandaling hinihintay ng Diyos upang ibalik ka sa kanyang piling. Manalangin ka ngayon at kausapin mo siya ng tapat mula sa puso mo. Sabihin mo sa kanya ang iyong takot, kahinaan at pag-asa at hayaan mong ang kanyang pag-ibig ang pumuno sa bawat bahagi ng iyong pagkatao. Dahil sa huli, ang tunay na pagbabago ng buhay ay nagsisimula kapag tinanggap mo na ikaw ay minamahal ng Diyos kahit pakiramdam mo hindi ka karapat-dapat.